Yun no, kakapasok pa lang, jackpot na agad. Naku, panigurado, mga 1 month akong di aaway ng asawa ko. Napakaswerte talaga oh, branded yan boy. Okay lang to pero parang nag-shopping ka sa mall. Oh, tingnan nyo naman, dressing room pa lang yan pero astig na, di ba? Oh, akakalain nyo bang okay lang to? Hindi, di ba? Tingnan nyo naman yung hawak ko. Halata bang okay yan? Hindi naman, di ba? At heto na nga, pupunta na naman ako sa ukay. O, para sa mga royal blood dyan o ipinanganak ng mayaman. Gaya niya no, hindi para sa'yo ang bidyong to kaya lumayas ka muna. Oo, sige na, gagawan kita ng pangmayamang video na ikaw lang ang makaka-relate. Pero bago yan mga tropa, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ukay dito sa Canada. Naku, akalain nyo ba na mura lang ang paninda dyan? Yung akala namin na wala kaming mabibili? Pag uwi namin, ang dami naming bitbit. Oo nga pala, dinudumog nga pala ang ukay na yan. At buti na lang nung pumunta ako, konti lang yung tao. Minsan nga nakita-kita pa kami ng mga katrabaho ko dyan. Yung magugulat na lang ako, nakapila na silang lahat dyan. At heto na nga, tingnan nyo ang loob ng ukay dito sa Canada. Oh, tingnan nyo naman, may manikin pa. Manikin? 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 Ay, statwa na lang. Di ko alam. Yun no, kakapasok pa lang, jackpot na agad. Naku, panigurado, mga 1 month akong di aaway ng asawa ko. Napakaswerte talaga oh, branded yan boy. Yung tipong hindi naman sobrang lawak ng ukay dito, pero masasabi mong marami ka na mabibili dito. Pero wait lang, bumalik tayo dun sa mayamang nag-comment. Nanggigigil ako dito eh. Kuha niya yung inis ko eh. Ano nga ulit yung sabi niya? Nasa Canada ako, pero yung mga gamit ko, ukay. Uy, OFW kami. Hindi dahil mayaman, kundi dahil may pinapaaral, may pinapagamot, at may pinapangarap. Kaya kung makikita mo akong mas pinipili ang ukay kaysa mall, hindi dahil hindi ko afford ang brand new, kundi dahil mas mahalaga sa akin ang responsibilidad kaysa forma. Hindi lahat ng OFW naka-designer, pero halos lahat kami naka-survival mode. Tahimik lang, walang arte. Kasi alam naming sa dulo ng sahod, hindi kami ang unang makikinabang. Kaya sa susunod na makita mo kaming namimili sa ukay, huwag kang maawa, respetuhin mo. Kasi bawat murang damit na binili namin, may katumbas sa pangarap na binubuo sa malayo. OFW ako, ukay ang suot ko. Pero buong pamilya ang inaangat ko. OFW ako, kaya sa ukay ako namimili. Hindi dahil wala akong pera, kundi dahil ayokong maubos ang sahod ko sa isang t-shirt na isang labada lang mukhang basahan na. Habang yung iba nagpo-post ng, deserve ko to. Ako nagpo-post ng, sale ba to? Kasi nga, ang motto ng OFW, hindi lahat ng gusto bibilhin. Lalo na kung may mga kamag-anak na nakaabang sa sahod. Yung jacket na binili ko, mukhang nakaikot na sa 3 bansa. Pero okay lang. Ako nga, ilang taon na rin paikot-ikot sa kontrata eh. Yung iba, outfit check. Ako, padala check. Minsan, tinatanong pa ako, OFW tapos okay lang? Sagot ko, oo kasi mas gusto kong bago ang bahay namin kaysa bago ang damit ko. Sa mall, iniisip ko, ang mahal. Sa ukay, iniisip ko, pwede pa to hanggang next contract. Kaya kung makikita mo akong nakaukay from ulo hanggang paa, huwag mo akong husgahan, hindi to kahirapan, diskarte to. Yung jacket ko, parang mas madami pa siyang pinagdaanan kaysa sa akin. Pero okay lang, pareho kaming survivor. Minamaliit nila ako kasi puro ukay ang suot ko. Akala nila wala akong narating. Di nila alam na bawat ukay na suot ko may katumbas na gabi ng pagod, oras na homesick at luha na hindi pwedeng ipakita sa trabaho. Oo, second hand ang damit ko, pero first hand ang sakripisyo ko. Yung sapatos ko may gasgas, pero yung lakad ko diretso sa responsibilidad. Hindi lahat ng OFW naka-designer. Yung iba sa amin naka-ukay dahil mas inuuna namin ang kinabukasan kaysa ang opinyon ng iba. Madaling manghusga kapag hindi ikaw ang nagpapadala. Madaling maliitin kapag hindi ikaw ang nagbibilang ng dolyar habang iniisip kung sapat ba to hanggang katapusan. Kaya kung titingnan mo ako at sasabihin mong OFW ka tapos okay lang, ngingiti lang ako kasi alam kong habang minamaliit mo ang suot ko, tahimik akong binubuo ang buhay na hindi mo kayang pasanin. Ukay ang gamit ko? Oo, pero hindi ukay ang pangarap ko, hindi ukay ang tapang ko, at lalong hindi ukay ang sakripisyong araw-araw kong inuulit. Minamaliit mo ko dahil sa suot ko, pero tandaan mo, habang suot ko ang ukay, bit-bit ko ang buong pamilya ko. Minamaliit nila ako kasi ukay ang suot ko. Sabi nila, OFW ka tapos ganyan lang ang damit mo? Oo, kasi kung mamahalin ang suot ko, baka sardinas na lang ang ulam nila sa Pilipinas. Tahimik lang akong pumipili ng ukay, hindi dahil kulang, kundi dahil alam ko kung saan ko lang talaga
talaga dadalhin ang sahod ko. May mga matang tumitingin sa suot ko, may mga bibig na hindi nagsasalita pero ramdam ko ang tanong, OFW ka, bakit ganyan? Ang hindi nila alam, habang inuulit ko ang isang jacket, may inuulit din akong pangako na hindi magugutom ang pamilya ko. Na may ilaw ang bahay kahit wala ako, na may kinabukasan kahit malayo ako. Kaya kung minamaliit mo ang suot ko, okay lang. Hindi naman suot ang pinapadala ko sa Pilipinas eh. Pag-asa. O siguro naman nasagot ko ng tama yung comment mo. Kung hindi pa din, gawa na lang kita ng pangmayamang video. O kaya naman, pili ka na dyan at bibilihan kita. Aba, ayaw pa. Choosy ka boy. Kunwari ka pa, pinang-OOTD mo nga, ukay din. Oo nga pala, tahimik lang ako sa ukay habang sinusukat yung damit. Kasi mas mabigat pa rin suotin yung responsibilidad ng pagiging OFW. Kaya kung makita mo akong OFW na nakaukay, wag mo akong maliitin. Baka yung damit ko, mura. Pero yung sakripisyo ko, hindi mo kayang bayaran. Sabi nila, ang yaman mo na siguro, no? Oo, mayaman ako sa pagod, puyat at pressure. Ukay ang suot ko, pero yung problema ko hindi second hand. Fresh na fresh araw-araw. Sa ukay, may fitting room. Sa pagiging OFW, walang pahinga. Diretso suot ng responsibilidad. Hindi ako maarte sa damit kasi mas maarte ang bills. Ayaw pumasa sa sale. Kung nakita mo akong OFW na nakaukay, tawanan mo na. Sanay na ako. Mas masakit pa rin yung wala ka bang extra dyan. Pinagpapawisan ako sa ukay, kakahanap ng murang damit. Tapos may magme-message kahit anong brand lang. Uy boy, ukay nga to, brand Dasal. OFW life, ako ang namili sa ukay, ako ang nagbayad ng padala, tapos ako pa ang nahihiyang tumanggi sa pahingi. Hindi dahil hindi namin alam ang mall. Alam namin ang itsura ng branded. Alam namin ang amoy ng bago. Pero mas kabisado namin ang pakiramdam ng kulang kahit buong buo ka pa nagtatrabaho. Sa mall may ilaw, sa ukay may katahimikan, at minsan doon ka pa mas nakakahinga. Sa mall, isang pirasong damit ang binibili. Sa ukay, ilang araw ng pagkain ang natitira. Pinipili ng OFW ang ukay kasi bawat piso natitipid may nakaabang na pangangailangan na mas mahalaga kaysa sa itsura. Hindi namin hinahanap ang bago, hinahanap namin ang sapat. Sa mall may presyo sa tag, sa ukay may kwento sa bawat tahi. Parang buhay naming OFW, ginamit, napagod pero pwede pang magtagal. Hindi kami kuripot, maingat lang kasi alam namin kung gaano kahirap kitain ang perang madaling gastusin ng iba. Nipili namin ang ukay dahil mas mahal ang responsibilidad kesa sa brand. Sa mall may salamin na maganda ang ilaw, sa ukay may refleksyon ng totoong buhay. At kung minsan mas okay ng second hand ang suot kaysa second option ang pamilya. Kaya kung makita mo ang OFW na mas piniling pumasok sa ukay kaysa sa mall, wag mo siyang maliitin. Baka kaya niyang bilhin ang nasa mall, pinili lang niyang unahin ang mas mahalaga kaysa sa sarili niya. Okay lang to pero parang nag-shopping ka sa mall. Oh, tingnan nyo naman, dressing room pa lang yan pero astig na, di ba? Oh, akakalain nyo bang okay lang to? Hindi, di ba? Tingnan nyo naman yung hawak ko. Halata bang okay yan? Hindi naman, di ba? O, tingnan nyo naman, okay lang to pero pwedeng magbayad gamit ang debit card. O siya, uwi na ako. Halata bang nag-ukay ako? Bag pa lang, sosyalin na. Kaya kung gusto nyo pumunta rito, dito lang yan sa Levi o Charny, Quebec. Ito lang talaga ang mahirap dito ang pag-uwi kasi ang lakas ng hangin at sobrang lamig. At buti na lang konti ang tao, lagi kasing maraming tao dyan. Kaya hindi lahat pinapapasok. Minsan nga second batch pa ako bago pumasok. Kaya dapat mas maaga dyan para pumila na agad. Kaya kung late ka at pang second batch ka bago pumasok, mauubusan ka ng mga bagong stocks. Kaya kung ako sa inyo, agahan nyo, mas maganda ng pumila kaysa maubusan. Heto nga po pala ang address at kung anong oras siya nagbubukas. Kaya ayun, kita-kits tayo dun. Bye-bye!